Mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga kapigit dyan, sa mga kabaterya, no? So, ayun, may katanungan lang tayong sasagutin sa nag-PM sa ating. Shoutout sa iyo, Sir Aaron, no? Ang problema niya kasi sa kanyang sasakyan is 3 beses na raw siyang papalit-palit ng baterya at lagi pa rin nasisira. So, ito yung mga tanong ni Sir. Tanong lang, Sir Pigates, 3 beses na po ako nagpalit ng baterya, lagi po nasisira. Itong huli, nag-amaro na po ako, pero ganun pa rin, nasisira pa rin ang baterya. Ano po kaya ang posibleng dahilan? So, yun, unang-unang sir, yan po ba ang baterya ninyo is napacheck ninyo sa mga battery specialist or technician? Kung yan ay napacheck ninyo at laging i-declare na sira na talaga ang baterya, so napaka-imposible po noon kung 3 beses na kayo nagpalit. Kasi ang baterya is hindi po basta-basta masira yan kapag walang problema or hindi siya defected. Pero kapag may defected, yung laging na bibili ninyo is talagang papalit at papalit kayo. So kapag defected naman is may warranty naman yan. So napapalitan yan. Pero kung talagang sa tingin ninyo is kung napacheck ninyo, ang sabi nga ng electrician is lagi sira, dapat ay nag-claim nyo yung warranty. Pero kung hindi naman pumapasok sa warranty, may tendency po kasi yan na ang possible cause ng mga sira ng baterya is nasa sasakyan na. So, bakit ko nasabing nasa sasakyan na? So, kalimitan kasi dyan is yung sa alternator. So, kapag may problema kasi yung alternator, madaling masira yung baterya. So, una dyan, yung kapag sira yung alternator, hindi nag-charge. So, kapag hindi nag-charge, laging nadi-drain yung baterya niyan. So, meaning, nagkukonsumo ka ng baterya, walang bumabalik sa baterya na charge or voltahe. So, nauubos na siya. Nauubos hanggang sa ma-drain na siya. Pangalawa dyan, yung overcharging. Kasi ang normal voltage talaga ng baterya is 12.7, 13, tsaka 14. So, kapag umabot ka ng 16, 17, o umabot pa ng 18, yun ay overcharging na. So, pag nag-overcharge kasi kalimitan dyan, natutuyo yung acid ng baterya. So, kapag natuyo na yung acid ng baterya, masisira at masisira yung baterya. Kasi iinit at iinit na lang yan yung baterya hanggang sa masira siya, no? So, sumunod yan is kapag pinatay nyo na ang inyong sasakyan or turn off nyo na yung susi is nagkukonsumo pa rin ng kuryente yung sasakyan. Ibig sabihin yan, meron niyang grounded. So, dapat dyan, ang kailangan dyan is ipacheck ninyo sa mga electrician yung sasakyan para makita kung talaga may problema yung sasakyan. Kasi kalimitan, ang baterya talaga kapag umabot ka ng 2 taon at umabot siya ng 3 taon, yung 2 taon kasi is maximum ng baterya yan. Pag umabot ng 3 taon hanggang 4 na taon, yan na yung pinaka-bonus ng baterya. So, pinaka-ano niya na yun. Kumbaga, parang allowance na lang yun. So, yun lang. Sana mapanood mo tong video na to at kung may mga iba ka pang katanungan, pwede ka mag-PM ulit sa akin sa Facebook page para masagot natin ulit yung mga tanong mo. At sa mga lahat ng mga may sasakyan dyan, sa mga hindi pa nakakaalam, hindi po ibig sabihin na laging baterya ang may problema sa mga sasakyan, no? Para sa kalahatan po ito, ha? Ang kalimitan po dyan, ang sinasabi kasi kapag may problema, laging tinutundok agad baterya. So, minsan hindi po baterya. Huwag po natin laging ipipilit na baterya ang may problema. Kalimitan dyan ang may problema minsan is yung sasakyan. Kapag ito ay grounded, sira ang alternator. So, at lagi ninyo napapabayaan na pag pinapatay ninyo at yung turn off ninyo ang inyong sasakyan, pinapatay ninyo ang susiyan is nakabukas pa yung aircon, nakabukas pa yung mga ilaw. May tendency na kapag may grounded yan, tukonsumo yan ng kuryente. So, madidrain at madidrain. Lagi kayo magpapacharge hanggang umabot sa masisira yung inyong baterya. Kaya ito, isang paalala din sa mga laging tiyakin na kapag kayo ay bumaba na sa inyong sasakyan, kung saan na kayo galing sa mga biyahe ninyo is bago ninyo patayin ang sasakyan, make sure ninyo na napatay ninyo yung aircon, napatay ninyo yung ilaw, o kung ano ba yung ilang ginagamit ninyo pagka nagpukonsumo ng baterya. Yun lang, sana makatulong. Maraming salamat sa iyong katanungan, Sir Idol. Sana nasagot ko. Salamat.